Yun, mga kagimat 'no, iba't ibang klase ng gamutan, iba't ibang klase ng mga pasyente, yung mga pinag-uusapan natin ngayon at, dagdag kakayahan, experience, idea para sa inyo po. Tara, pag-usapan natin ang ating kwento sa ating mga labanan. Tara, let's go! Yun, mapagpalang araw sa inyong lahat mga kagimat 'no, nawa'y ligtas sa lahat at, lagi tayong manalangin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yun, maraming salamat po sa lahat 'no. Kagaya po ng binanggit natin, magbibigay tayo ng mga experience para dagdag kakayahan po sa inyo. Alam niyo po yung experience po yan, isang malaking tulong po yan sa mga nag-aaral sa mundo ng spiritual, no? Yung mga experience namin na binabahagi namin ay malaking tulong po yan. Wala man pong orasyon na binibigay, pero yung experience po na maranasan nyo sa mga kwento ko ay makakatulong po sa inyo, no? Hindi lang po tayo nagbe-base sa dami ng orasyon kasi hindi niyo po magagamit ang lahat ng orasyon na yan. Okay mga kagimat to, yung kagaya na nabanggit natin, lahat ng mga agis po sa aral ng Team Happy Agimata, nare-request ko po sa inyo na mag-leave po kayo sa aming video upang hindi po kayo dito, matamaan. Kasi po, meron po mga ibang aral na against sa aral po namin. Kaya inihiling ko po, kung kayo po ay against sa aral namin, ay inihiling ko po na kayo umalis po sa aming panonood dito. At ito po ay para sa Team Happy Agimat at sa mga followers Team Happy at sa may paniniwala po sa Team Happy Agimat. No? Ang walang debosyon. Dito na naman yung Agimat, si Happy Agimat, na mahilig sa Agimat, pero wala namang Agimat. Nasa puso ang tunay na Agimat. Sabihin nila, ano yung nasa suot mo? Di ba? Okay. Okay, yes lang yun. Ngayon, mga Agimat, yung ibang experience natin, no? Bibigay ko sa inyo iba't ibang klase ng gamutan namin. No? Yung sa mga nakulang, pag sinundot nyo, alam nyo naman kasi yan, pag sinundot nyo yan, malalaman nyo kung meron talaga o wala. Sabi sa mga experience na binigay ko sa inyo at yung mga kakayahan na sinabi ko sa inyo, mararamdaman nyo yan. Kumisapi niya, lumalaban o ano, mararamdaman nyo po yan kumisapi o wala o nagluloko po. Tsaka magkakaroon kayo kakayahan. Kung naaral nyo ibang video natin, matututunan nyo paano yung malalaman. No? Pero po mga mangkukulam na nakakamulat po, may maglamumulat po na mangkukulam, didilatan kanya, hindi mo kaya. Marami kami. May malalakas po yan, no? Opo, malalakas po yan. Medyo alisto rin po yan. Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo pumunta sa gamutan, bago lumabas ang paa nyo sa bahay, humakbong sa labas ng bahay, nakapagkarga na po kayo, no? Ito pa mga experience natin, tara. Yung kahapon, di ba napanood naman yung ibang video natin, yung mga experience, mga klase ng manggagamot, yung mga nananakot ng manggagamot, no? Tuloy pa rin po ang ano natin, ang pagbabahagi ng ganang aral po. Kagaya sa pasyente naman muna tayo. Excuse me po. May mga pasyente tayo na nagpagamot sa atin. Oo. Dahil magulo ang isip nila, pag uwi ng bahay, meron pa silang physical na sakit, nararamdaman nila kahit napaliwanag mo na. Ang isip nila, may gumagambala sa kanila, babalikan pa rin sila. Ang gagawin nila, pumunta sa ibang manggagamot. Pagpunta ibang manggagamot, may nangyari po niyan, sinend pa sa yung video, nagpagamot pa siya na nagpagamot pa kami sa Cavite ulit. Nagpagamot kami sa dulo ng Laguna, nagpagamot kami sa Rizal. Ilan na pong pabaano sila hanggang sa dumating ang huli. Bumalik sa akin. Pagbalik sa akin, tinawas ko, tinanong ko sa bilao natin, wala na po siya talagang kulang. Ang sabi sa akin, paano po yung mga nahuli doon? Sabi ko, ang tawag po dyan ay bipolar disorder. Oo. Yung parang nangyari sa alam nyo, yung mga na-TV na parang naluluko na kung tawagin natin, pero hindi mo totally luko siya. Stress. Oo. Stress na po yan. Pinapigit po natin. Sabi, pinipigit natin na sinundot ko po. Pag sundot ko, sino ka? Si ganito. Wala na po siya naisip, kundi yun na nakatanim sa isip niya na kumukulam sa kanya. Hindi ko naman tinatawag, sinusundot ko po. Pumapalahaw. Ibig sabihin, mayroon na po silang, yung isip nila,
Meron siya, hindi po lukot tawag yan eh, hindi lukot-lukot eh. Stress. Kakaisip nila yung taong yon ang kumukulam sa kanila, yun na po nangyayari. Nakailang gamutan sila sa ibang gamutan, bumalik ulit sa akin. Pinayuhan ko po sila. Kung may kulang, may kulang, walang kulang. Sa mga manggagamot naman kasama natin, no? Eh, di ba, maya, pagkatapos ito. After nung sinabihan ko ng kailangan mag-relax, inom ng tubig, ang dagdag ako idea, painumin nyo ng tubig ang pasyente nyo bago matulog, 2 basong tubig. Tsaka pagising ng umaga, wala naman dyan, painumin ng 2 basong tubig. Lalo yung mga may physical na sakit, tsaka yung mga stress, para mag-circulate po yung ano nila. No? Okay, dagdag idea po yan, painumin ng tubig, pasyente, lalo yung may physical. 2 basong tubig bago matulog at 2 basong tubig pagising umaga, wala naman dyan. Pati yung mga acid nila, matatanggal, no? Yan. Wala po tayong orasyon, pero maraming aral po ito. Noon after nun, pinayuhan ko sila na yung mga problema, ganito, relax sa sarili, huwag mo kukulong kwarto. Gumaling po. Gumaling po yung pasyente. Tapos, ito naman po, no, sa ibang gamutan po kasi, no, minsan kasi, hindi na natin mapasanib yung pasyente, yung mangkukulam or kung ano man yan. Alam nyo ba na hindi po lahat ng mangkukulam at lahat ng mga mambabarang ay kaya yung pasanibin? Opo, paalala ko po kung kayo agin sa aral namin, umalis po kayo sa aming video. Hindi po lahat ng mambabarang at mangkukulam ay nahuhuli. Opo, ano? Hindi po lahat yan nahuhuli. Kaya magtataka kayo, ba't lahat nahuhuli nila? Opo. Kung hindi nyo mahuli, aralin nyo yung mga aral na kahit hindi nyo mahuli, kaya nyo gabalanin sila. May mga aral na ganyan po. Ano? Malalim lang po yan, hindi natin may bigay sa dito sa channel natin. Kasi medyo malalim din po yan at may bilin po sa akin yung nagturo kasi niyan. Kaya hindi ko rin mabigla-bigla dito sa channel natin. No? Pero binigyan ko po yung idea. Ngayon po, sa part naman na hindi nyo mapasanib, yung kumukulam. Huwag nyo nang persahin yung pasyente. Sa sobrang sakit ng ipit, sasabihin niya kahit siya pumatay kay ganito, kay ganyan. Huwag po natin persahin sa sobrang sakit. Ang ginagawa pa kasi natin sa iba, no? Wala akong gustong tapakan dito. Ito po'y sa malinaw ang isip. Ito po'y isang aral na binigay ko na rin payo po ito sa mga kaibigan natin. Sa sobrang ipit po, number 1 po kasi dyan, ang pinakamasakit po talaga yung ipit sa paa. Kung hindi kayo marunong makiramdam po talaga, kawawa ang pasyente. Lalo sa mga bago. Ito po ay para sa mga bago. Sa mga matatagal na po nag-iipit na, no, alam na po nila yan kung paano po yung proseso talaga. At alam nila kung may sanib o wala. Ang problema, sa mga bago po, at walang guidelines sa mga ipitan na ganito, hindi nila napatatawag yung mangkukulam. Pero sinasagad nilang ipit hanggang sa pinipilipit nila maigi yung ipit na ipit. Nakadiin na yung 2 ganan, nakadiin na, pinipilipit pa, inikot-ikot pa. Hanggang sa talagang sagad na, minsan stick, ganito kalapat, taba, o ganito kataba, ganito kataba. Abay talaga naman eh. Kakakain ng inipit naman talagang gano'n, malam ko hindi mapalahaw. Magaling pa yung mga posporo, maliit lang yung pang-ipit ng posporo kahit pa paano. Diba? Yun po, wag na natin kapersahin kung hindi na talaga pumapasok. Mumulat sa niyo, kuya, ako pa rin to, masakit na ho. Hindi, nandyan eh, nililinlang ka lang eh, nalilinlang ka lang. Pupersa nyo maigi. Marami na pong pasyente na nagsumbong sa akin, nagpagamot dito, na inipitan po sila sa paa. Nagpapalahaw sila. Sinabi na nila kung ano yung sinasabi, pinag-uusapan nila, yun na lamang. Kawawa po, yung pinagbibintangan nila na hindi naman pala yun. Kasi kalimitan pasyente, manggagamot na sinubahan mo na sa'yo. Sasabi ko, kwento naman pasyente. Yung kapitbahay ko po, yung kaibigan ko po, ganito, ganan. Pag inipitan niya po, persa ng panggagamot, yung mahilig magpuwersa, na parang mapasanib, kahit di sumasanib, ang sasabihin, ikaw ba si ganito? Sasabihin mo naman, opo, ako yung kapitbahay, magpagpag naman. Ganun po nangyayari. Kaya po, sa payo ko sa mga kapwa natin manggagamot, yung part ng ipit, medyo lakasan nyo paramdam nyo. Kung sila ba o hindi.
ano po, yun po yung dagdag idea po at kaalaman para sa inyong pong mga kasama po natin dito, no? Wala po tayong gustong tapakan ito. Ang gusto natin, magising lang po yung iba dahil marami naman po talagang susubong sa akin. Ano pa yung isa? Ito, sa aral ng Team Happy Agimat, ayaw natin ng huwag niyo pong gagawin na ang pasyente pabalik-balikin. Kung kayo yung manggagamot po, huwag niyo nang pabalikin-balikin ang pasyente. Pagkagamot nyo ngayon, sige, balik ka ng Tuesday. Pagbalik ng Tuesday, balik ulit ng Friday, baka balikan kayo, tingnan natin. Balik ulit ng Friday. Sunod, balik ka uli ng Tuesday, balik ka naman Tuesday. Balik ka na naman ng Friday, balik ka ng Friday. Marami na po sa akin nagsusumo na pabalik-balik sila hanggang sa hindi na gumaling. Ang paano na gumagaling, kunyari ngayon, ginamot ngayon, kinabukasan meron na naman. Babalik ka na ng Martes. Sa part ng aral ng Team Happy Agimat, hanggat kaya nyo tapusin ng isang laban, tapos yung isang laban, huwag nyo nang pababalikin ng pasyente. Sa part ng aral ng Team Happy Agimat po, ang sinasabi ko sa pasyente, pag may naramdaman na kayo, tsaka kayo babalik. Kung wala po ay naramdaman na, huwag na kayong bumalik. Bisa may bumabalik, pero hindi natin pinababalik. Chine-check natin. Pag-check natin, physical sakit ng ibang sakit. O, tinatawas naman natin, may tanungan naman tayo. No? Sa part ko kayo nag-aaral ng aral ng Team Happy Agimat, hanggat pwede sinasabi ko, iiwasan nyo magpabalik-balik ang pasyente. Meron talagang tinatawag natin pag-aalaga, inaalagaan yung pasyente, parang ilang ritual lang, ganun. May part na ganun, pero madalang naman yan. Totoo lang po, ang nangyayari po kasi dito, sa isang gamutan, kaya dumadami din siya ng pasyente nila, kasi yung pasyente nila, dati na rin pasyente nila nung 1 linggo. Dadami yung gamutan nila, dadami pasyente, kasi yung ginamot na ng Tuesday, pababalik mo ng Friday. Pagdating Friday, dumadami. Yung ibang pasyente bago, tsaka yung mga dati, magsasama-sama, dadami nga po. Minsan kasi, ito po, huwag po magagalit yung iba. Kung kayo agad sa aral namin, umalis po kayo sa video namin. No? Kaya po, ito po yung katotohanan. Ba't po pinababalik-balik ng manggagamot ang mga pasyente? For the cost of money. Meron pong bumabalik, depende sa pagkakataon po, pero madalang dapat pinababalik ang pasyente. Ang pasyente pinababalik nila, bakit? May donation box kasi. O, donation box. May bentahan. May bayad ng healing water. Every gamot, healing water. May bayad. May presyo. Tinadagdagan presyo. No? Doble ang presyo kaysa sa tindahan. Or triple. Sa donation, siyempre, every time napapagamot yan, may donation yan. Plus, yung iba pa, meron pang kandila. Lahat ng pasyente kailangan bumili sa kanilang kandila. Doble rin presyo o triple. Kahit 5 piso, gagawin mo 10 piso. Kung pababalik-baligayin mo lang yan, sa dami ng babalik dyan, negosyo pa rin pa yan. No? Sa part ng kandila naman, pwede naman pong isang kandila lang naman yan sa maghapon mo. Pag naubos, saka ka lang magtirik ulit isang kandila po. Liliwanag patungo sa Ama ng aming kahilingan na kagalingan na lahat ng mga pasyente. Pero yung kada pasyente isang kandila, okay lang kung presyo mo ay yung presyo tindahan lang talaga. Okay lang po yan. Di naman masama po yan. Pero kung dinadagdagan mo ng dinadagdagan ng presyo niya doble o triple, eh hindi na po maganda yan. Negosyo na po yan. Hindi na pagtulong yan. No, marami po nagagalit sa atin kasi nga naglaladlad tayo. Ito po na may pagkatotohanan. Hindi mo po ako against sa mga donation. Hindi mo po ako against sa nagtitinda ng mga kandila na ganan sa bawat pasyente. Okay lang naman po yan. Huwag lang po masyadong mabigat. Hindi naman po ako against sa donation. Hindi mo ko against sa may bayad. Ang sa akin lang, kung may bayad kayo or donation or libre, hanggat kakayanin yung isang gamutan na totoo, kaya naman eh. Kaya naman isang gamutan eh. Na hindi na pababalik-balikin eh. Nakulam yan, kailangan bumalik Tuesday. And then Tuesday, balik ulit Friday, baka mayroon pang natira. Tawasin nyo uli. Tawasin nyo. Bago umalis yan, tawasin nyo. Alamin nyo kung may natitira pa. Ngayon, kung wala natira,
Ang pinakabalik na lang po niya, ito po, bibigyan ko idea sa mga manggagamot na kasama ko rin at sa mga Team Happy Agimat. No? Pasensya na po ako kay tatamaan po dito sa ganito. No? At ito'y totoo din naman sa akin. Ginigising ko lang po kayo. Ang akin po talaga target dito talaga, yung mga bagong nagagamot na paggising po sa kanila. Nagkakaroon po ng pagbalik. No, through my experience po. Meron pong bumabalik dyan. Yung pinasa-pasa. Kasi pag tinawas nyo kasi yan, o kumukulam, nahuli nyo kulam, tinapos nyo ngayon isang laban lang, di ba? Tapos na. Ang possible bumalik dyan, yung yung nakulam ay ipinasa uli nung isa doon sa kabila at pinasa uli sa kabila at pinasa uli. Yung parang magkakamag-anak o isang pamilya ang kumukulam sa'yo. Ganun po nangyayari. Ngayon, pag binalikan po yung pasyente at iba na o kamag-anak na uli, pag tinapos nyo na yung kapamilya, follow up nyo uli, baka may mga kasama pa. Doon po ako magkakaroon ng idea. Yung pagbalik, unang punta, di ba? Tinapos yung laban. Pagtapos ng laban, yung pala, meron pang mga ibang pinapasa, salin lahi. At sa sobrang galit, ay di, nalaman nila, wala nang ulam yung pasyente. Nalaman ng kapitbahay. Ginawa na uli ng paraan nila na magkaroon na uli kasi nga wala nakakayaning isa. Pagbalik na naman dyan, eto na naman. Tapusin uli. Pagkatapos yung pangalawang laban na yun, follow up nyo kung meron pang kasunod. Pag meron pa, tapusin nyo na lahat para hindi na babalik ang pasyente. No, papalalak po, hindi po ako against sa may donation, hindi ako against sa may bayad. No, basta ang hiling ko lang, hanggat kayang isang gamutan, wag na natin pabalik-balikin ng pasyente. Lalo't mga taga-malalayo, kawawa naman po. No. Sa mga pangontra naman po, isabit lang natin yung mga pangontra. Choices lang po nila kung gusto bumili. Pero kagaya sabi ko nga, wag natin tatakutin ng pasyente. Baka mabalikan ka, kailangan may pangontra ka. Tapos siya ka natin aalukin ng pangontra. No. Sana yung ganung mga bagay po ay maunawaan po natin na hindi po negosyo. Okay lang po yung donation. Totoo naman sa donation naman sa dami ng pasyente. Hindi naman kayo parang magutom po dyan. At lahat po ng gumagawa ng pagtulong ng bukal sa puso, may bayad man o donation, hindi kayo magugutom. Yan. Maraming salamat po sa tuloy-tuloy po pagbibigay natin ng aral. Wala man pong orasyon. Pero sa alam ko at alam ng Panginoon, sa kwentuhan natin to, may matututunan ka. Yan. Tutuloy-tuloy natin yung mga gantong kwentuhan sa ating video para dagdag kaalaman sa inyo. Wala mang orasyon, pero sigurado ako, may tutulong itong mga video na to para sa inyo. Sa pasyente man o manggagamot. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Thank you po.